Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa ating Coach Jared Live YouTube channel. At pa-follow po tayo sa ating Facebook page, yung Facebook page ng Pinasabat, and the YouTube channel as well, mga kababayan, dahil si Radyo Pilipinas for some reason tinatanggal niya yung live stream sa sa kanyang platform. So, ginawa ho natin, gumawa ho tayo ng hiwalay na YouTube channel para sa ating radio show sa Radyo Pilipinas. Yun nga na ang Pinasabat, na mapapanood nyo po ng live every 8:30 ng gabi, pag Sabado, 8:30 ng gabi, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM band, at meron din po yan sa TV Plus, sa Channel 3 sa TV Plus, at Channel 45 to 49 sa GMA Affordable. So, supportahan niyo po tayo mga kabayan, 8:30 po ng gabi, kada Sabado sa Radyo Pilipinas. Okay. So mga kababayan, eto na po tayo ngayon, no? Meron po tayong update dito po sa kabalostugan na ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. Sa mga nakalimot na po mga kababayan, ito po kasing si Senator Rodante Marcoleta ay umamin sa isang napakabigat na election offense. Siya po ay namataan na umamin sa isang napakabigat na election offense. At actually mga kababayan, kung mapatunayan, no, o maipakita ng COMELEC or mag-decide ng COMELEC, pwede hong kasuhan si Rodante Marcoleta dito po sa violation na ito, at pwede rin po siyang matanggal sa kanyang pagiging senador at perpetually disqualified from holding public office. So, mabigat po ito ang kanyang ginawa mga kababayan. Ito po ay ang pagsisinungaling sa kanyang Statement of Contributions and Expenses, mga kababayan. Sa mga nakalimot na po, no, i-remind ko lang kayo sa kung ano ang kanyang ginawa. Ito po yun, mga kababayan. Panoorin natin ang kanyang video. Okay, konting background mga kababayan. Nung panahon na to, si Rodante Marcoleta ay naglabas ng kanyang salin. At sa kanya pong salin ay nakasulat na meron siyang 51.9 o 51.8 million pesos na assets or pag-aari niya na nakakahalaga ng 51.9 million pesos. Ngayon mga kababayan, ang nagbalita po si Bilyonaryo News Network, si Bilyonaryo News Channel, nagbalita siya na itong si Rodante Marcoleta ay mayroong gastos sa kanyang kampanya na aabot ng 112 million pesos. Mga kababayan, almost double. Alampas doble pala ng kanyang assets ng kanyang mga ari-arian. So ito po ay nagbunga ng isang question. Paano gumastos ng 112 million si Rodante Marcoleta kung ang total na ari-arian niya ay aabot lamang ng 52 million pesos or 51.9 million pesos to be exact? Ito po yung sinagot niya. Ito po yung sinagot ni Rodante Marcoleta. Pakinggan natin. Lahat hahanapan ka ng lahat butas? Na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong nilalabas yung ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano ba ang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa salin, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para man marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, ano? So,
hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. Ano? So paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Hindi ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Paano ba naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sam. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan Wait lang Wait lang mga kababayan. Hindi ho ombudsman ang mag-iimbestiga niyan. Dahil ito po ay related sa Statement of Contributions and Expenditures na isang batas na pinatutupad ng ating Commission on Elections o COMELEC. Ang mag-iimbestiga po dito ay ang COMELEC. So, yan po ang ano niyan. Yan po ang totoong kwento dyan. Okay, tuloy natin to. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, di ba? Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Okay. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Okay, ano daw yung pakiusap? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ayun! Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate Di ba? Excited ka talaga kasi nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Tapos? Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Tagal ng paliwanag. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Okay. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka dun sa kaibigan ko. Mapipilitan ako dun sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka Correct. Yun po kasi nakasulat sa batas, mga kababayan. Papakita ko sa inyo yung batas bago natin pagpatuloy itong video ni Rodante Marcoleta. Ito yung COMELEC website. Nandyan po ang Omnibus Election Code. Okay. Batas Pambansa bilang 881. Batas Pambansa yan. Ibig sabihin, panahon pa ni Marcos yan, ni Ferdinand Marcos Sr. Batas Pambansa
Okay, ngayon, tingnan natin dito, electoral contributions and expenditures. Oo, yan po ay nasa Article 11, Section 94 hanggang 112. Puntahan natin yan. Okay, ayan, electoral contributions and expenditures. Okay, tingnan natin. So, contribution, ito yung mga ibinibigay sa mga kandidato para gamitin nila para sa kanilang kampanya. Expenditure, yung kanilang ginastos. Person is kahit sino, individual, partnership, committee, association, corporation, or any other organization or group of persons. Okay. Ngayon, puntahan natin yung sa SOSE o Statement of Electoral Contributions and Expenditures. Okay. Puntahan natin yung SOSE. Prohibited funds, contribution. Ito. Ito muna tayo sa baba. Sa 100 plus. Okay. 100. Okay. Saan na yun? Ito. Records of contribution and expenditures. Ano nakasulat? Nakasulat? Bilang isang kandidato, it shall be the duty of every candidate, treasurer, or political party and person acting under the authority of such candidate or treasurer to issue a receipt for every contribution received and to obtain and keep a receipt stating the particulars of every expenditures made. So, dapat daw magbigay ka ng resibo kapag ikaw ay nakatanggap ng donasyon at ikaw ay dapat magtago ng resibo kapag may binayaran ka. Okay. Ito pa isa. Letter B. Section 106, letter B. Every candidate. So, anong ibig sabihin yan? Kahit sinong kandidato o treasurer ng partido shall keep detailed, full, and accurate records of all contributions. Ibig sabihin, lahat na nagbigay sa iyo ng pera, kailangan ay i-record mo. Okay, bakit? Bakit kailangang i-record? Kasi sa Section 107, nakasulat. Ito ha. Every candidate, kahit sinong kandidato, not later than 7 days or earlier than 10 days before the day of the election, ifa-file daw, in duplicate with the office indicated in the following section. Ano nakasulat? Full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. Buti sana ako, expenditures lang ang nakasulat dito, kaso hindi. Kasama daw yung contributions. Ibig sabihin, kung kasama ang contributions, pati ang mga donasyon na tinanggap ng mga kandidato ay dapat nakasulat sa kanilang statement of contributions and expenditures. Ngayon, mga kababayan, eto, ano daw dapat yung laman ng statement, ng kanyang statement of contributions and expenditures? 3 yan. Actually, 4. A, B, C, and D. Huwag na natin puntahan yung iba. Tutok lang tayo doon sa kung ano yung na-violate ni Rodante Marcoleta. Ayan, dapat daw nakasulat. The amount of contribution, magkano ang ibinigay? The date of receipt, kailan tinanggap ni Rodante Marcoleta? Ito matindi. The full name and exact address of the person from whom the contribution was received. Ang buong pangalan at eksaktong address ng tao na nagbigay. Anong sabi ni Rodante Marcoleta? Balikan natin ang bahagya. Ito yun. Balikan natin. Anong sabi ni Rodante Marcoleta? Figure sa contribution. Mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Yun yung receipt. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka dun sa kaibigan ko. Mapipilitan ako dun sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. Okay. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. So anong ginawa ni Rodante Marcoleta? Okay.
Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, Anong ginawa niya? kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon. Dahil ayaw daw niyang isiwalat ang identity na nag-contribute sa kanya, isiniro niya yung contribution. Kahit merong nag-donate. Yan po mga kababayan ay labag sa Omnibus Election Code. Bakit? Sa Section 109 mga kababayan nakasulat, the statement shall be in writing. Nakasulat. Subscribed and sworn to by the candidate or by the treasurer of the party. Sworn mga kababayan. Ibig sabihin, notaryado. Public document. May problema talaga si Rodante Marcoleta sa notaryo. Ibig sabihin, bago niya to isunumite sa COMELEC, nag-swear siya. I swear that the contents of this document is true according to the best of my knowledge. Inonotarize ni abogado, tapos isusumite niya kay COMELEC. Ikaso mo mga kababayan, siya, inamin niya na nagsinungaling siya sa kanyang sose. Oo. Nagsinungaling daw siya sa kanyang statement of contributions and expenditures. So mga kababayan, siya ay nag-violate ng tawag dito, Article 11 ng Omnibus Election Code. Specifically, 109, Section 109. Na-violate niya mga kababayan. So, ano ngayon ang penalty kapag na-violate? Okay. Ano ngayon ang penalty? Puntahan natin yung penalty. Ayan, election offenses. Puntahan natin. Okay. Puntahan natin Unlawful electioneering, okay. Use of public funds, deadly weapons, prohibition, okay. Hanapin natin registration of voters, voting. Ayan. Ayan, nasa other election offenses siya. Section 104. Yung kanina. Yung kaninang binasa natin. 104 ba yun? Wait. 104 ba yun? Sose. Section 104 yata yun eh. Tama. Ay, hindi pala 104. 109. Ayan, Section 109. Yun na violate niya. Okay, wait lang. Balikan natin dito. Penalties. Sana. Ayan, Section 109. Ayan, Under election offense. Violation of the provisions or pertinent portions of the following sections of this code shall constitute election offenses. So, violation daw ng Section 109, which is yung binasa natin kanina sa SOSE. So, anong penalty? Ito nakasulat sa penalty, mga kababayan. Section 264. Any person found guilty of an election offense under this code shall be punished with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years and shall not be subject to probation. In addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. Ayun. Pwede siyang matanggal bilang senador, itong si Rodante Marcoleta.
kulong ka na, tanggal ka pa bilang senador. Mga kababayan, meron tayong update dyan ngayon. May update. Anong update? Ang update, mga kababayan, nagsalita na ang COMELEC. Oo. Anong sabi? COMELEC, Marcoleta may be asked to explain his non-disclosure in the SOSE. Patay ka ngayon, Rodante Marcoleta. Anong sabi? Umamin ka kasi, inamin mo yung iyong krimen. The Commission on Elections may seek an explanation from Rodante Marcoleta over his non-disclosure of contributions in his statement of contribution and expenditure according to COMELEC chairperson George Erwin Garcia. Patay ka ngayon, Rodante Marcoleta. Nako, kailangan gumalaw ni George Erwin Garcia dito, mga kababayan. Ito ho yung sabi sa balita ngayon. Sisina ng COMELEC ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, hindi lang ni Senador Marcoleta, kundi ng lahat ng mga kumandidato sa midterm elections. Kakasuhan daw ng poll body ang mga nagsinungaling dito. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Dapat idetalye ang lahat-lahat ng nagbigay, idetalye ang lahat-lahat na tinanggap, at idetalye din yung lahat-lahat na pinagkagastusan ng pera na tinanggap o yung perang galing sa personal na pondo. Posibleng maharap sa isang election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents ang lahat ng mga komandidato na nagsinungaling sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan ang inilahad ni COMELEC Chairman George Garcia. Kasunod ng pag-amin ni Senator Rodante Marcoleta na hindi niya i-disclose ang lahat ng kanyang contributors sa nakaraang halalan. Una na kasing iniulat ng Billionaire News Channel na tila hindi nagkakatugma ang declared assets and net worth ni Marcoleta sa kanyang naging gastos sa 2025 elections. Ayon sa SOSE, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind, sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, more than 100% sa declared net worth niya na 56.9 million pesos. Parehas po yan, wala pong pinagkaiba sa doon sa election offense na 1 to 6 years imprisonment. At syempre, kung mali po yung impormasyon, yan nga po ay perjury din. At the same time, kung sakasakali, pwede rin po yan mag-classify as falsification of public documents. Pero paglilinaw ni Chairman Garcia, hindi nila sinisingle out si Marcoleta at wala pang formal investigation patungkol sa senador. Kasalukuyan na raw kasing tinitingnan ng Political Finance and Affairs Department ng poll body ang SOSE ng lahat ng mga komandidato. Sakali magkaroon ng findings, posible raw pagpaliwanagin si Marcoleta patungkol sa kanyang naging declaration. Tinitingnan na namin individually yung mga SOSE patungkol sa deklarasyon, tamang deklarasyon na naisama ba o hindi naisama. Maganda po yun, yung kung may mga statement publicly na binigay, yung mga involved na personalidad, kahit paano, pwede po kasi namin pagbasihan yon yung mga statements na yan. Paalala ni Chairman Garcia, hindi nasakop ng kanilang jurisdiction ang mga kasalukuyang nakaupong national officials. Ibig sabihin, wala na silang kapangyarihan para i-disqualify ang mga ito. Pero posible pa rin daw silang magrekomenda ng election offense na may karampatang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding public office. Sinubukan muli ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban. Ayun. Good luck sa'yo, Rodante Marcoleta. Kasi bakit wala ng jurisdiction ng COMELEC? Wala na silang jurisdiction mag-disqualify. Ibig sabihin, hindi na sila ang pwedeng magtanggal. Hindi sila ang pwedeng magtanggal. Bakit? Kasi naproklama na nila. Tsaka tapos na yung proclamation. Nakapag-oath na, etc. etc. Lahat na, kompleto na, nagawa na lahat ng steps eh. Kaso nyo, mga kababayan, dahil ang SOSE ay isinusumite prior to elections at pinag-aaralan yan after elections. So, pwedeng makasuhan si Rodante Marcoleta at the point of discovery. Which is now. And ang mangyayari, ang gagawin ng COMELEC, magre-recommend sila sa ombudsman, nakasuhan ngayon itong si Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. At election offense, yung kanyang kaso. 3 yung kaso niya. Violation ng Omnibus Election Code, most probably yung
Pinakita ko sa inyo kanina yung Section 109. Oo. Tapos, perjury, pagsisinungaling. Tapos, ano pa yung huli? Yung falsification of public documents. Kasi nga, mga kababayan, yung tawag dito, yung, ang sabi kasi sa Omnibus Election Code, mga kababayan, yung SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditures ay subscribed and sworn to by the candidate. Ibig sabihin, yan ay public document. Oo. Na-notarize. Dahil na-notarize, it becomes a public document, and dahil pineke niya, falsification of public documents. Yun. Tapos ang boxing. So, kapag nagdesisyon dito ang Sandigan Bayan, ang mangyayari, tanggal si Rodante Marcoleta. Perpetual disqualification. And mga kababayan, ang pinakamalala kasi dito, mga kababayan, parang walang pagsisisi si Rodante Marcoleta sa kanyang pagsisinungaling. Ibig sabihin, mga kababayan, sa mga bumoto kay Rodante Marcoleta, hindi ako kasama dyan sa mga bumoto kay Rodante Marcoleta. Nanghalal kayo ng isang opisyal na sinungaling. At ano sinasabi nila sa mga sinungaling, mga kababayan? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. In this case, mga kababayan, ang sinungaling ay kaibigan ng magnanakaw. Yan ay si Sara Duterte. So mga kababayan, abang-abangan natin kung ano ang gagawin ng COMELEC dito, kung sila ba ay magpa-file ng kaso sa ombudsman. Abangan natin, tingnan natin kung sino ang, kung matatanggal ba si Rodante Marcoleta. Pero mga kababayan, kung hindi ito i-implement ng COMELEC, kung hindi magkakaso ang COMELEC laban kay Rodante Marcoleta, wag na tayo mag-COMELEC. Ano pang silbi ng Omnibus Election Code kung hindi lang naman pala susundin ng mga makakapangyarihang individual? Sabi ka nila Oo. There's no one above the law. No one is above the law. Lalong-lalo na sa mga tao na gumagawa ng batas. At pangalawa, mga abogado na pinag-aralan at nagtatanggol ng batas. So, dapat madisbardo ito si Rodante Marcoleta. Shoutout sa IBP. Kayo na bahala. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in the next video, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?